First question po, Father, paano po ginugunitaan ng mga Kristiyano ang Semana Santa? Okay. Ang mga Kristiyano sa paggugunita ng Semana Santa ay nag-uumpisa ito sa Palm Sunday. Oo. So yung Palm Sunday is the triumphant entry of our Lord Jesus Christ to Jerusalem. So kaya nga during His entry to Jerusalem, yung mga tao, they were shouting Hosanna in the highest, no? Yun yung parabang papasok na si Jesus doon sa parabang finale ng kanyang misyon. And sa pagpasok niya sa finale sa kanyang misyon, and sinalubong siya ng mga tao. And welcome siya ng mga tao na Hosanna in the highest. Yun yung Palm Sunday, pagpapaalala na si Jesus ay sa pagpasok niya with humility, ay gusto na niyang matapos yung kaniyang misyon upang ang mga tao ay ma-save, no? Save from death and sin. So, kasi yung kamatayan ay nangyari noong tayo ay nagkasala sa ating unang mga magulang na si Adan at Eva. Pero dahil kay Jesus, ang bagong Adan, tayo din ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at tayo ay napawi yung ating mga kasalanan. Yun yung pagpasok niya sa yung Palm Sunday. And isa sa mga very magandang liturgy ng Holy Week or Semana Santa is yung tinatawag natin na yung kaniyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. So we call that one the Paschal Triduum. Isang liturhiya lang yan na nag-uumpisa sa Holy Thursday, no? So sa Holy Thursday naman, iginugunita doon yung importante yung misa, no? Yung si Jesus na naging tinapay at naging pagkain na nagbibigay buhay. Tapos ang kagandahan noong Holy Thursday ay ipinapakita din yung kababaang loob ni Jesus, no? Kung napapansin niyo, isa sa mga highlight dyan yung paghuhugas ng paa. And then nagpapakita yon na being a leader pala requires humility. Oo. Yung tinatawag nating servant leadership. Kinokonekta noon yung pagiging pari ni Jesus because Jesus is the high priest, na ang pagiging pari ni Jesus ay yung paglilingkod sa kapwa-tao with humility. So, ganun ang makikita natin sa Holy Thursday. Sa Good Friday naman, doon naman natin ma-experience yung kanyang kamatayan, no? Kanyang pagpapakasakit. Kaya nga sa liturhiya natin dyan, isa sa mga pinaka-importante is yung veneration of the cross, no? We venerate the cross. Nung si Jesus ay namatay, ipinakita sa atin na si Jesus talaga ay totoong tao. Oo. At sa kanyang pagbibigay ng sarili, this is now an atonement to our sins, no? Hindi lang kasalanan ng isa, kundi kasalanan ng lahat ay kanyang sinagip, no?
yung since the beginning of the time of Adam until the end of the world, no? Para bang the past, the present, and the future, yung kanyang pagbibigay ng sarili sa krus, ay lahat ng makasalanan natin ay napawi, no? Nasagip tayo doon sa ating pagkakasala. Pero hindi nagtatapos ang kwento doon sa kanyang kamatayan, dahil meron tayong Easter naman, no? Kung Sabado de Gloria yung tinatawag natin, no, na ang Sabado de Gloria is may kunting katahimikan yan during Saturday. Para bang we experience yung empty tomb, not yet empty tomb, but the death of Christ, no? Yung para bang hinanamnam natin yung kamatayan ni Jesus. Pero pagdating doon sa Easter, no, vigil natin, no, yung Saturday, kung mapapansin niyo, yun na naman makikita natin doon na Jesus resurrected from the dead, no? And so ang kwento diyan is, sabi na, the Lord is risen. Alleluia, alleluia. It was an empty tomb. Wala na si Jesus doon. Na from His suffering, His death, and it culminates to His resurrection. So, pinapakita ni Jesus na tayong mga Kristiyano, pagdadaanan din natin yung mga kasakit, mamamatay din tayo, but meron tayong promise of eternal life na hindi nagtatapos dito sa mundo ang lahat. Tayo ay nagtatapos doon sa kanyang paraiso, no? Ang langit na pinapakita ni Jesus na doon magtatapos ang lahat. So, ito yung Semana Santa, and we will reflect more on as Christian, we will reflect more on our relationship with our Lord, and relationship with ourselves, and relationship with other people. So, magandang makita yung connection ng relasyon natin, ugnayan natin sa Diyos, sa ibang tao, at sa sarili. At kung ano man yung mga nagawa nating pagkakamali, mga nagawa nating mga pagkukulang, sa Semana Santa, ito yung panahon upang maitama natin ang lahat. And remember, ginagawa natin ito dahil tayo ay tinuturuang magmahal. Ang Semana Santa is an overwhelming expression of God's love to us. Kung makita sana ng mga tao, no, na ang Semana Santa ay hindi para upang pahirapan tayo. Ang Semana Santa ay upang maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Semana Santa. The love of God to humanity. So, nawa sa Semana Santang ito, mas maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos. Sa gitna ng mga pasakit, sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa mundo natin, sana makita natin na gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. At mas maramdaman natin na siya nga ay nagmahal sa ating lahat. Ano po yung mga karaniwang tradisyon na ginagawa natin pagdating sa Semana Santa? Yung different tradition wherein ka ng parang nakasanayan ng bawat Pilipino na every Semana Santa ganito dapat tayo i-impose sa sarili para to feel the essence or real essence of the celebration of Semana Santa. During Holy Week, sa panahon ng Semana Santa, tayo ay iniimbitahang magnilay.
So, kaya nga meron tayong tinatawag na parish recollection. Because the parish recollection will help us reflect deeper sa kahulugan ng Semana Santa. So, pag pinakinggan mo yung speaker dito sa amin, si Father Jolito Villarente ang magbibigay sa Our Lady of Peace and Good Voyage ngayong Wednesday. So, matutulungan ng isang taong makapagnilay. Sa Semana Santa din, hindi lang nagtatapos sa pagninilay. Yung pagninilay dapat ma-translate into action. So part of that action is yung mga sacrifices, no, na ginagawa natin. Ang sakripisyo ay hindi yan upang maramdaman natin na tayo makasalanan, no. Ang sakripisyo ay ginagawa natin upang mas mabuksan ang ating sarili sa pagpapapasok natin sa Panginoon sa buhay natin, no? Para bang yung tubig, ng isang basong tubig, kung masyadong puno na yan ng water dahil siguro sa mga kasalanan, we need to empty that glass of water so that the Lord will be able to fill in doon sa loob ng glass na yon, no? So, ganoon, no? Yung ating mga nagawang pagkakamali sa pamamagitan ng kumpisal, no? Ay mangungumpisal tayo, and then we empty our baggages, our sins, and then papasok yung biyaya ng Diyos. Papasok yung biyaya na ang Panginoon ay nagmahal sa ating lahat. Doon natin mas mararamdaman ang Diyos, no? Sa Holy Thursday, mayroon tayong ginatawag na yung Bisita Iglesia. Sa Bisita Iglesia, hindi tayo pumupunta sa simbahan upang magpicture, no? Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan nun upang magdasal. Saan tayo magdadasal? Sa Holy Thursday kasi nilalagay yung Blessed Sacrament, yung si Jesus, doon sa isang repository. So dapat pag nagbibisita iglesia ka, doon ka pumupunta sa harap ng repository sa isang tabernakulo na naka-close, doon ka. So dahil gusto mong magdasal, anong idadasal mo? Marami tayong dapat ipagdasal. Pagdasal natin sarili natin, pagdasal natin ang ating pamilya, pagdasal natin ang mundo, pagdasal natin kung anong nangyayari dito sa ating sosyedad. Lahat, marami tayong pwedeng ipagdasal. So, ang Bisita Iglesia, hinihikaya tayo upang magdasal, hindi upang mag-selfie, at mag-picture, ganun. So, yun ang mga ginagawa, no? Sa ating parokya, meron tayong repository na gagawin. Sa Good Friday naman, inuumpisahan natin dito sa ating parokya. Actually, ginawa natin last year na meron tayong tinatawag na pabasa. This is not part of liturgy, but this is devotional, no? Yung pabasa naman ay binabasa yung kwento ng yung tinatawag nating the salvation history, beginning from the book of Genesis until the gospel, yun. So para bang pinapakita sa tao na ito yung Diyos na gumagalaw. Ang magsisimula yan sa gabi din ng Good Friday, 7 p.m. until 7 o'clock in the morning. It's an overnight na pagbabasa ng yun nga yung tinatawag na ang Diyos na gumagalaw upang tayo ay masagip sa ating mga pagkakasala.
Ano pa ba ang mga tradisyon na ginagawa natin? Hindi pagkain ng meat, no? During Good Friday. At saka may tinatawag tayong fasting. Sa fasting naman, one full meal. At saka yung ibang meal natin is yung kunti-kunti lang, no? Hindi naman tayo sinasabihan ng simbahan na huwag kang kumain. Ang sinasabi lang, isang full meal lang and the rest is kunti na lang. Pero may mga exemption tayo dyan. Exempted yung mga may sakit, exempted yung mga buntis, exempted yung mga bata, at exempted na rin yung mga senior citizen. Ganun ang ipinapakita ng simbahan na tinutulungan tayo to grow spiritually sa pamamagitan ng fasting and abstinence. As we discipline ourselves, so we may be able also to allow the grace of God na pumasok dito sa ating pagkatao. Ang Stations of the Cross ay isang devotional din, no? Na ginagawa ng mga Katoliko dahil sa stasyon ng krus, doon natin ay matutulungan tayo to reflect, no? Deeper on the suffering of our Lord Jesus Christ. Dahil doon sa stasyon ng krus ay maka-reconnect tayo what happened nung sa una sa kapanahunan ni Jesus hanggang sa ngayon. And hopefully sa Stations of the Cross ay makita natin kung papaano ni Jesus ibinigay ang kanyang sarili sa paghihirap upang sabihin sa atin, mahal kita. Ganon. Yeah. At saka meron tayong ding salubong. Yeah, salubong, no? O sa Bisaya, we call that sugat o salubong. Sa salubong naman ay ipinapakita dito na nagsasalubong si Jesus at si Maria, no? This is part of our tradition ng simbahan na salubong na during that time si Maria ay in pain and sorrow dahil nga namatay ang kanyang anak. Nung nagkita sila, kakantay ang mga anghel, hallelujah, hallelujah, ganun. Then kukunin yung veil ni Maria na a sign ng kanyang pain and sorrow, no, yung black veil. And then pinapakita doon na ang salubong ay para bang it culminates the pain and it's time for us to rejoice, no? Magsaya at magdiwang dahil ang Diyos ay nabuhay na mag-uli. Actually, yung paglilimit ng pagkain, ang ibig sabihin talaga niyan, isa sa mga practical na kanyan is so that we become more charitable sa mga mas nangangailangan. Oo, di ba? Kunyari, ang gagastusin mo sana ngayon ay 2,000. Sa pagkain mo lang yan, breakfast, may snacks ka pa, may lunch ka, may another snacks na naman, may dinner, tapos may midnight snacks na naman. At kung ano-ano ba yung bibilhin mo, iinom ka pa, marami pang mga one. So, para bang malaki talaga yung budget mo for food intake at saka drinks o ano pa ba yan. Sa Holy Week, sa Semana Santa, sasabihin mo sa sarili mo ngayon na gagastos na ako ng 500 sa sarili ko, sa pagkain ko. Kasama na yung aking breakfast, isang full meal ko, at kunti na naman sa gabi.
wala na akong snacks, wala na akong midnight snacks. At yung naiwan na another 1.5 ko, pwede kong itulong sa mas nangangailangan. Oo. So yung actually napaka magandang mensahe ng simbahan na as we do our fasting, we are reminded to be charitable to those who are in need. Ang pagtulong sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga mas nangangailangan kaysa sa atin. So, ganun ang isang magandang turo ng simbahan sa fasting and abstinence. Ano po yung mga reminders natin in case po na hindi nakakapunta ng simbahan kasi may mga tao na hindi nakakapunta? Can they still spend the Holy Week meaningfully po in other ways? Well, ang reminder sana talaga ng simbahan ay hindi replacement yung bakasyon sa pag-attend ng ang tinatawag nating Paschal Triduum, no? Yung galing sa Thursday, Friday, and Saturday night, yon. Oo. Hindi replacement yon. Pero kung nakapag-book ka na talaga ng hotel, mga ganon-ganon, at tandun ka na, ang masabi ko lang sana kung malapit kayo sa simbahan, then go there and join the celebration. It will not take so much of your time, especially if you go with your family. Then you spend your time with your family on vacation, and at the same time you have your vacation with the Lord dahil you join the celebration doon sa simbahan kung saan malapit kayo. Yung iba naman talaga medyo malayo talaga yung pinupunta at walang simbahan. Ang masasabi ko sa kanila, next year magsimba kayo. O ngayon, hindi kayo makasimba talaga, then, a little sacrifice pagdating ng kung ano yung how you spend your vacation na maging makahulugan yung kabahaging pagiging Katoliko sa panahon ng Semana Santa. Amid the crisis that we face right now, Father, ano yung message natin sa buong komunidad? Ang Semana Santa ay hindi ito nagtatapos sa kamatayan ni Jesus, kundi nagtatapos ito sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin nun, the message is hope, no? That after death, there is life. And the life that is given to us by God is eternal life. So there is always hope na kahit pa mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay, especially in this global crisis na nararamdaman natin ngayon, ay naniniwala tayong magtatapos din ang lahat ng ito. With the grace of God, with our endurance, naniniwala tayo na sa bandang huli ay magkakaroon pa rin ng kapayapaan, magkakaroon pa rin ng kaginhawaan sa buhay ng bawat isa. At tapusin natin sa isang panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya na inyong pinagkaloob sa amin, ang biyaya ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapaalala na kami po ay iyong mahal na mahal. Nawa sa aming paggunita sa Semana Santa, maramdaman sana namin ang pagmamahala ng bawat isa at sa pamamagitan nun ay madama namin ang lubos na pagmamahal sa amin. Ipinapanalangin din namin ang lahat ng mga pinagdadaanan ngayon, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nasa Middle East,
Nawa ay mailayo sila sa lahat ng kapahamakan at maging makahulugan sana ang kanilang pagdiriwang sa Semana Santa. Ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.